Hindi. Ganito, meron po ba sa inyo nanghihina? Pero hindi ka nabigyan? Amen. Meron po ba sa inyo yung hanap ng hanap, pero hindi nyo makita yung hinahanap nyo? Hindi nyo kasi alam kung ano pala yung hinahanap nyo. Meron po ba sa inyo bumato, pero sa pagkatok nyo, hindi kayo nabuksan? Napakaganda po ng mensahe ng Diyos sa pamagitan ng sermon ni Jesus na binigay sa atin sa Matthew chapter 7, verse 7 to 8. Buksan po natin at akin pong babasahin sa New NIV version, New International Version. Ask, seek, knock. Ask, and it will be given to you. Seek, and you will find. Knock, and the door will be open to you. For everyone who asks, receives. The one who seeks, finds. And to the one who knocks, the door will be open. May the Lord God bless the reading of His word. Tayo po yung manalangin. Alam mo, Panginoon, ang kahilingan ng bawat isang anak mo na narito. Lahat kami pwedeng humingi sa iyo. At dalangin ko, Panginoon, sa iyong mga salita na dadalhin sa umaga ito. Tanggapin namin ito na may pagtitiwala at buong pagpapasakot na ikaw, Jesus, ang nangungusap sa amin at patuloy mong ibubuhos ang pagpapala mula dyan sa kalamitan dito sa aming kinalalagyan sa patuloy namin paghahanap sa iyo at pagkatok sa iyo. Malaya ka kumilos sa buhay, puso at isip ng bawat isa. Patuloy mo kami ayusin, baguhin, patatagin, palakasin, ipagkaloob mo ang kapayapaan na nagmumula sa iyo at kagala. Ang mga salitang ito ang pag-asa ng aming buhay sapagkat ikaw ito, Jesus, na nasa amin. Maraming salamat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Can you say amen? Amen. Hallelujah. Every time that we hear the Word of God, it is just strongly sinking sa atin, nangungusap sa atin. Huwag po tayo mahiyang magsabi na, Amen. Hallelujah. Alam niyo, pag sinasabi natin Amen, talagang tinatanggap natin si Jesus at ang salita niya sa ating buhay na talaga naman buhay na buhay. Ang ating pong title ng sermon natin ngayon ay Ask. No? A-S-K. Ask, seek, and knock. Basahin niyo po natin ulit. Ask, seek, knock. Si Jesus po mismo yung nagbigay ng sermon na ito. February 2, nirecall ko po, nireview ko. February 2, 2025, that we started this sermon on the Mount. Ilan month na po? March, April, May, June, July, August. 6 months na pinag-aaralan natin the greatest sermon ever preached. Because si Jesus ang nagbigay ng sermon na ito sa mga tagasunod niya and future na mga tagasunod niya. Dahil tinuro ni Jesus, ano ba talaga yung gem ng kaharian niya? Pag sinabi natin gem, ano ba yung pinaka-precious sa kaharian ng Diyos? At paano ba tayo bilang miyembro ng kaharian ng Diyos ay dapat mamuhay? Itinuro sa atin mula dun sa Matthew chapter 5, yung tamang pag-ugali. Tignan niyo po yung puso ninyo at isip ninyo. Natatama na po ba yung ugali? Tinuro ni Jesus sa atin that beautiful attitudes that we must possess, nagsisimula ito sa inner attitude, nagsisimulang mabago ang ugali ng tunay na Kristiyano if we learn to rely and depend on the Lord. Amen? Hanggang sa tingin mo sa sarili mo, kaya mo lahat, magagawa mo lahat, hindi magbabago yung ugali mo. Sabihin mo sa katabi mo, baguhin na natin ugali natin. Magpabago na tayo sa Diyos. Dahil we are all a work in progress. At yung pagbabago na inaayos ng Panginoon, nagsisimula ito sa puso at isip.
Yung pagbabago sa puso at isip, habang nagbabago ka, you will be persecuted sa mundo ito. Pero pinaalalahanan ng Panginoon ang lahat ng tagasunod niya, be the light and salt of the world. Even though you are persecuted, bless them. Sa Matthew chapter 6, itinuro naman sa atin yung pagsisimula. Ay bago tayo mag-chapter 6, tinuro din ni Jesus kung paano ba tayo mag-isip. Paano ba tayo mag-isip regarding His kingdom? Ano ba yung law na binigay ng Diyos through Moses? Yung adultery, yung murder, yung panunumpa, naalala niyo po? No? Ang lahat ng ito ay tinuro sa atin na mas malalim na kabulungan na hindi yung literal na pagpatay ang pumapatay, no? Kundi yung galit natin, yung pagsasalita natin, itinuro ito lahat ng Panginoon. Actually, if you will read Matthew chapter 5 and chapter 7, it will just take around 15 minutes. Matatapos nyo na kung basahin yan. Scan nyo po yung Bible nyo. Maiksi lang yung pagbasa niyan eh. Pero pag himay-himay natin ang bawat talata, ang bawat salita na binitawan ni Jesus, these are all so precious that will really change us from the inside to outside. Kung paano tinuro ng Panginoon in Matthew chapter 6, yung kahalagahan ng spiritual practices, yung spiritual disciplines natin, giving, ano po ito? Tatlo. Giving, Lord, praying, and fasting. Right? Yung pagbibigay, pananalangin, at pag-ayuno, these are all spiritual disciplines that will draw us closer to God. Tinuro din sa atin kung saan ba tayo dapat magpayaman. Saan po ba? Sa langit. Store up your treasures in heaven, and if you are having anxiety over materialism, binigay sa atin ng Panginoon ang salita niya, do not worry. I will provide all your needs. Nasa mga huli na po tayo, nalulungkot po ako, no? Matatapos na yung sermon ni Jesus sa series natin sa iglesia ito. Nasa bandang huli na po tayo na kung saan itinuro sa atin ano ba yung buhay ng isang nasa kaharian ng Diyos. Pinahalaga ni Jesus kung paano tayo mag-isip at paano natin itrato ang ating kapwa. Do not judge others. And ngayon, tinuro ni Jesus yung topic niya na sinabi na niya in Matthew chapter 6, it is all about prayer. Sabihin nga natin, prayer. Prayer. The greatest pain na mararanasan mo sa buhay, sa buong buhay mo dito sa mundo ito, ay sa relasyon na meron ka. And the most painful pain na marireceive natin sa buhay natin are the pains given to us by human being closest to us. Yung mahal na mahal mo, tapos iniwanan. Yung pinagkatiwalaan mo, pero niloko ka. Yung kaibigan mo, pero binetray ka. Yung anak mo, pero tinalikuran ka. Yung asawa mo, naniloko ka. These are all things that are true. Hindi natin ito malalampasan o hindi natin ito maiiwasan sa ating mga buhay. Pero si Jesus ay nagbigay ng blessing sa bawat isa sa atin to live your best life. Paano ba tayo mabubuhay ng best sa bawat araw? Kung nabubuhay tayo na nare-receive natin yung offense, nasasaktan tayo ng ating kapwa, niloloko nila tayo, yung mga relationships na pinangangalagaan natin, kung paano mo pangalagaan, hindi na pa pangalagaan naman ng iba, hindi ka pinahahalagahan kung paano mo sila pinahahalagahan. Ano ba yung nire-remind sa atin ng Panginoon dito na yung mga pangyayari dito sometimes makes us judgmental. Di ba? Sabi ko nga, dapat pala ang title ng sermon natin last week, bawal ang judgmental. Hindi ko na naisip, di ba? Because of all these pains, because of all the negative that is happening sa buhay natin, hindi ba iwasan manghusga tayo ng ugali na ginagawa ng ating kapwa? Hindi naman talaga sinabi ni Jesus yung totally bawal manghusga because He even called judge in this world.
Pero tinuro sa atin ng Panginoon kung paano ba tayo na dapat tayo mag-isip at paano natin dapat itrato ang ating kapwa. Ibinigay sa natin yung lahat ng katuruan na yun last Sunday. Nasaktan po ba kayo? Sakto lang. Wala lang. Parang dahon lang ng gagawin. Hindi ko i-absorb sa iyo ko. Kasi galit ka sa asawa mo. Kasi galit ka sa anak mo. Kaya na narinig mo, gusto ko lang yung magpipis sa'yo. Pero alam nyo, the key for us to receive the gem in the kingdom of heaven, to receive these words coming from Jesus Christ, na talagang mapasa puso at isip at ma-apply natin sa ating buhay. Inulit ni Jesus yung importance ng prayer. We cannot do it on our own knowledge. We cannot do it on our own actions. God is giving importance on prayer. Ano po yung sabi dito? Ask, basahin na po natin yung Matthew 7:7. Ready? Ask, and it will be given to you. Seek, and you will find. Knock, and the door will be open to you. Ulitin po natin, napakagandang verse po nito. Ask, and it will be given to you. Seek, and you will find. Knock, and the door will be open to you. This is not just a word na sinabi. In Greek, how Jesus states this verse, He is commanding all the believers. He's commanding all the followers, all the Christians today. Humingi kayo, maghanap kayo, kumako kayo. Kinuman ni Jesus yan. Bakit na kinuman itong paghingi, paghahanap, at pagkapok natin? Because there is a promise. And the promise is in verse 8. Ano po yung promise? For everyone, basahin po natin. For everyone who asks, receives. The one who seeks, finds. And to the one who knocks, the door will be open to you. Open. Amen. Ask, seek, knock. Ito lang pong tatlong ito yung gusto kong iwan sa inyo sa umagang ito. Ask, seek, knock. Pwede po ba natin sabihin ulit? Ask, seek, knock. Kung titignan niyo po itong tatlong words na ito, ang galing ni Jesus, no? It is progressive. Nagkakaroon ng intensity yung word ng Lord dito kung paano una, hihingi ka na. At kapag nakahingi ka na, may kasunod kang pwedeng gawin. Maghanap ka. Ano kaya ibig sabihin dito ni Jesus dito? At hindi niya tinapos sa paghahanap. Kumamok ka. These three words that Jesus is commanding all His followers ay binigyan tayo the greatest gift in this life on earth, and it is about prayer. Yung intensity ng pananalangin, yung meron kang passion sa Panginoon Diyos, at gustong-gusto mo siyang masumpungan. At hindi mo lang siya gustong masumpungan, kundi gusto mong patuloy at patuloy mo siyang makilala at maranasan sa iyong buhay. Gusto niyo po ba ito? The key is in prayer. How you pray? Are you praying? How do you pray? In your prayer, are you just asking the Lord kung ano lahat yung gusto mo? Kung ano lahat yung kailangan mo sa buhay? Are we always asking for everything that is material, everything that is physical, everything that is beneficial for us? Ano ba yung sinasabi dito ni Jesus? Bakit hindi niya tinigil yung pag-utos niya sa paghingi? Sinabi ni Jesus, hindi ka lang basta hihingi. Humanap ka. At kapag nakahanap ka na, kumatok ka. Ano ba yung ibig sabihin ng lahat ng ito? Ask, number one, is the invitation into the greatest thing you will ever experience in your life. You know what? When you ask God, you are asking God to enter into your life. That invitation na Panginoong Jesus, maging tagapagligtas kita. Yes, there is life after death.
But that invitation doesn't stop making Jesus as your Savior. You make Jesus the Lord of your life. Panginoon ng iyong buhay. Pag sinabi mong Panginoon, Master, siya ang masusunod at ikaw ay magtitiwala at susunod sa iyong Master. In verse 7, binigyan tayo ng access ng Diyos. Kung ano yung pwede niyang ibigay sa atin, pwede niyang ibigay. And what is that He can give to us? His presence sa buhay natin. We can even enter to the presence of God. We can even enter sa puso ng Panginoong Yesus. We can even ask the Lord, ano ba yung nasa isip mo? Gusto kong malaman yan, Panginoon. Hindi niya ito ipagkakait. You can ask God because when you are asking, you are inviting God sa iyong buhay. Hindi mo kailangan alamin sa sarili mo lahat ng gusto mong malaman. Kahit nandiyan si Google, kahit na mayroon na ChatGPT, kahit na lahat nasa access, yung knowledge, yung technology is very easy for us. You know what is the difference when you are praying and when you are asking God and when you are reading and meditating the Word of God? You want more of God. You want to know Him more. And you don't just want to know Him more, you want to experience the goodness, the grace, the love of God sa inyong buhay. Pero bakit marami sa atin, we are not asking God for the blessing na gusto niya ibigay sa atin. We are not asking the one that is all-knowing, the one that is all-powerful, the one that is always present, and that is God sa buhay natin. Because most of the times, we are not aware of the gem, yung yaman, yung ganda na maging kabilang sa kaharian ng Diyos, that you have this greatest opportunity and this greatest gift na ibinigay sa iyo, at ang pananalangin ay hindi basta tumitigil sa paghingi lamang. It's just an opening for you to understand, bakit nga ba ako nasa mundo dito? Sabihin mo sa asawa mo, bakit mo ba ikaw na ang asawa ko? Nagsisisi ka ba? Bakit nga ba ganito yung magulang ko? Ay, bakit naman ako iniwan ng mahal ko sa buhay? Maraming tayong na hindi natin masagot. At kahit kanino mo itanong mo, Pilato, hindi perfectly masasagot sa iyo. But when you ask God, even sometimes He doesn't answer you what you're waiting for the answer. But when you ask God, the more you know Him, the more you will understand what life is all about. Bakit ko nabubuhay sa mundo ito? When you are asking God in your prayer, it is all about an invitation to a deeper prayer. Hindi ka lang mananalangin basta ng the Lord's Prayer, Our Father in Heaven, hallowed be your name. Kinabisado mo lang, tapos nakapag-pray ka na. You know, that prayer na tinuro ni Jesus sa Matthew chapter 6, before He said that prayer, saan ka pupunta? Sa kwarto mo. Meron na po ba kayo malaking cabinet? Kung maliit ang kwarto niya, nakabili na po ba kayo ng malaking cabinet? No? That will be your closet room. That will be your prayer room. The more you ask, the more you pray, mas nagkakaroon ka ng mas malalim na relasyon sa Diyos. Alam niyo, yung primary purpose ng prayer, hindi para makuha mo lahat ng gusto mo sa mundo. Hindi para pasunodin ng Diyos sa lahat ng gusto mo. The primary purpose of prayer is for you to draw nearer to God. The primary purpose of prayer is not for your body to be satisfied, to have all these pleasures. Pero para ang katawan mo maging banal na templo ng Diyos. What is your secret place? Where is your secret place? Your secret place must not be a place where you're doing all those things. Pornography, secret scenes. Your secret place must be a holy place. Your secret place must be your prayer room. Where inside your prayer room, when you enter your prayer room, you feel safe. Whenever you enter your prayer
this pornography, in these vices. Ayoko na to, Panginoon, tulungan mo ako. Whenever you enter that prayer room, you ask God for His mercy. Whenever you enter in that prayer room, you are open to be corrected by God. Whenever you are entering that prayer room and you're praying to God, you are asking for guidance ng Panginoon na alam mo, sasagutin ng Diyos sa panalangin mo. It could be yeses, it could be no's, it could be weak. But you know, when you enter your prayer room and you feel so weak, umaalis ka ng prayer room mo and you feel strengthened by the Lord. May panibagong lakas na ibinibigay sa atin ng Panginoon. And whenever we are entering our prayer room and meditating on the presence and the Word of God, nagkakaroon tayo ng talino sa buhay. Ano ba yung talino? Yung discernment. Lord, sasagutin ko na ba siya o hindi? Siya ba talaga yung mapapangasawa ko? Mati-discern ko yun. Hindi mafe-feel. You know the difference? What is the discernment? The discernment, it is a wisdom coming from God based sa word ng Lord na inilagay sa atin ng Espiritu ng Diyos that we will have wisdom sa bawat desisyon na gagawin natin sa ating mga buhay. Tama ba itong negosyong papasukin ko? Tama ba itong trabaho na ina-applyan ko? You will have wisdom and discernment. Kung alam mo na yan ang maglalayo sa'yo sa Diyos, syempre, hindi. Sinagot na rin. Pero minsan, matigas ang ulo natin, mas pinapakain natin yung body, yung flesh, yung desires natin, kesa doon sa matinding pagpapala gustong ibuhos sa atin ng Panginoon. Napakaganda ng mga sermon na ibinigay ni Jesus. Sa Matthew chapter 5, chapter 6, chapter 7, almost ending this sermon. Pero marami po sa atin, we are not asking God because we are self-reliant. Alam mo, kaya mo naman sa sarili mo kasama ko si Google. Hindi ako maliligaw na, meron ng ways. Hindi na ako mahihirapan. Hindi na ako mumukhang walang alam kasi may cellphone na ako na pwede kong kausapin at tanong-tanongin. Most of the times, we don't ask God because we don't think we need the Lord. Hanggang di ka lumaraan sa pagsubok, hindi karamdaman, hindi pain, pagbagsak financially, hindi mo alam paano ka magsisimula ulit. Doon ka lang lumalapit sa Panginoon. Pero ito yung nagiging gateway para sa atin na maranasan natin ang kayamanan ng Diyos sa ating mga buhay. Sometimes inalis ng Lord yung pagiging masyado natin reliant sa sarili natin, masyado tayo nakadepend sa sarili natin. Kaya sabi po ng Panginoon, God opposes the proud, but gives grace to the humble. Alam mo kung bakit ka hindi nangangailangan sa Diyos? May magic word po na kailangan natin tanggalin sa buhay natin. It's because of pride. And sometimes, we don't ask God kasi ignorante tayo. Ayoko mag-aral ng Bible kasi the more you know, mas marami ka dapat gawin. Hindi ko na lang naaalawin. Diba? Ayaw mo magpasa. You don't want to belong to a small group and cell group because you don't want to receive correction from God. But if you need wisdom and discernment, you need to pray and read the Word of God. If you need freedom from every human relationships that you are struggling, every human relationships that is giving pain to you, and sometimes yung pride mo ang naglalayo sa iyo para hindi mo bilhin sa Panginoon, this morning God is telling you, I'm just wanting, ask. Sabihin nga natin, ask. Humingi ka, sabi ng Panginoon. Alam mo naman, Lord, yung kailangan natin. Bakit kailangan pang humingi? Bakit nga ba? Because God wants to establish a closer relationship sa lahat ng kinain niya. Kasama. Mahal ka ng Diyos. Ayaw ng Diyos na mapalayo ka. Everyone who asks, receives. Receiving is the reward of asking. Kapag sa Diyos ka humingi, ano bang mangyayari? Makakatanggap ka. Hallelujah! Thank you, Lord. Hindi magamot ang Diyos.
Even si Paul, si James, sinabi niya, you need wisdom, ask God. He is a generous God. Hindi po matamot ang Diyos. Amen? Amen. Sino po sa inyo yung wala akong mga asawa at gusto mag-asawa? Pakitaas ang kamay. Amen. Isa lang. So, isa na lang mag-aasawa. No? Hindi po matamot ang Panginoon. Ask God for your partner in life. Ano ba gusto mo? Paano ibibigay ng Diyos ang gusto mo? Gusto mo basta lalaki lang o basta babae lang? You ask God, Lord, gusto ko somebody who really loves you. Somebody na may takot sa'yo. Somebody na binabali niya yung family niya at ginagalang kanyang mga magulang. Somebody that will with me serving you. Amen? Meron na ba kayong mga criteria na gusto niyo mapakasawa? Hallelujah! Walang sumasagot. Hindi sila mag-aasawa. Alam niyo, lahat sa buhay, God is generous. I remember my best friend. Sabi niya sa akin, may criteria ka na ba na mapapangasawa mo? Or hindi na po, wala pang asawa. So, sabi ng mama ko, mag-asawa daw ako. Tapos nagagalit si daddy ko. Ay, kung ano nang gawin natin ko to, pati ko daw yung pag-asawa ko na mapapangasawa. Eh, paano ka bibigyan na mapapangasawa kung hindi mo alam kung ano gusto mo, basta lalaki lang? So, I asked the Lord, ano mo gusto mo na mapapangasawa ko? Kaya those current period, sabi ko po sa iyo kanina. And then, I remember my best friend. Alam mo, hindi malamang ng Diyos. Baka meron na natin ng pangit naman na mapapakasawa mo, pangit ba yung mga magiging anak ko? Hilingin mo rin sa Lord kung ano gusto mong pitsura. Oo nga, no. Lord, gusto ko makakal. Mabuti. Medyo chilito. Yung mukhang babae. Haba ng hair ng pastora. Lagi-lagi kong pumunta na nanliligaw sa akin sa bahay. Hinaharap ang mga kapatid ko, tsaka kakay ko, no? Pero nung dumating po si Pastor Jan, naalala ko, sabi ng mami ko, hindi ko maalala kung ano naalala niya. Joy, mag-ingat ka. Mukhang seryoso yan. Pala, yun ang mapapangasawa ko. Kasama! Pati yung itsura, binigay ng Lord. Amen? Hindi mo kung, kaya susunod yung huwag niyo po sabihin mukhang mabango, sabihin niyo mabango. Hindi lang mukhang mabango. Sometimes, small things we ask God, hindi siya madama. Lalo na pag alam ng Diyos, mahal mo siya. Hindi ka pagdadamutan ng Panginoon. And when you ask, when you are keep on asking God, ano na nangyayari sa atin? We want to seek more. This is progressing kasi there is something na gustong ibigay sa iyo ng Diyos, pero nung binigay na sa iyo ng Diyos, meron pa siyang gustong ipakita. Hindi mo makita kasi hindi mo hinahanap. Sino po sa inyo dito yung naghahanap bibig ang ginagamit? Mga anak natin, di ba? Mami, nasa anak? Hindi bibig ang pinanghahanap. Ano ba pinahanap? Mata. Maglahat ka, hanapin, hindi sa bibig. Ang galing ng Panginoon, no? Sinabi niya, humingi kayo at kayo bibigyan. Kapag hindi sa inyo ng Panginoon, hanapin nyo. Hanapin nyo ba ang Diyos? There is something that God wants you to give to you, pero hindi mo mahanap kasi hindi ka naghahanap. Seek! Say it with me, seek. Seek. Seeking involves hunger. Yung hunger mo sa Diyos. Lahat tayo may curiosity. Meron tayong gustong malaman. Meron tayong gustong malaman sa buhay. Meron tayong tinakalam. Pero alam niyo yung curiosity na iniligay lahat sa tao, pag yung curiosity na yan turns to your curiosity towards God, your life will really change. Because that curiosity, that hunger for God, ipakikita sa iyo ng Diyos kung ano yung hinahanap mo. Siya yun. Siya yun. Ipakikita sa iyo ng Diyos, ano ba yung nararamdaman mong kulang? Get to know me more. Serve me more. The more na nahihirapan ka sa paglilingkod sa Diyos, sa
sa pagiging mabuting asawa, sa pagiging mabuting anak, the more na naglilingkod ka sa bahay-sambahan ng Diyos, the more na nag-evangelize ka, the more na mahirap yung pinagdadaanan mo. But when you ask and seek God, He will give you this unspeakable and overflowing joy sa buhay mo. At ito'y si Jesus na inilagay sa iyo. Walang hirap na hindi natin makakayanan kung tayo ay naghahanap sa Diyos. Prayer is like seeking God, searching God, and when we seek and search for God, kasama dito, minamahal natin ang yung sinasabi niya sa atin. We put it inside our hearts, our mind, and in our spirit, ano yung sinabi ng Diyos sa atin. Hindi na siya naging knowledge, hindi na siya naging emotion, kundi yung mga salita ng Diyos that you are meditating every time you open this word, nilalagay sa iyong spirito na alam mo lahat ng pagdadaanan mo, makakayanan mo. Dahil kasama mo si Jesus at pinaghahawakan mo ang salita niya, ano man ang pinutos niya, susundin mo dahil alam mo, tapat siya sa kanyang pangako. Hindi kanya iiwanan, hindi kanya pababayaan kung mamahalin mo siya more than anything and anybody in this world. God will not leave you and God will not forsake you. And he who seeks finds. Finding is the reward of seeking. Nahanap niyo na po ba? Gusto po ng Panginoon, hindi ka lang humingi kung hindi maghanap ka. Sa paghahanap, kailangan carefully hinahanap mo. Sino po sa inyo naghanap dito tarantang-tarantang? Yung hinahanap mo nasa harapan mo? Di ba? Tarantang-tarantang. Asan pa yung salamin ko? Asan pa yung salamin ko? Nasa ulo mo pala. Di ba? Asan pa yung cellphone ko? Dami mong kalat. Nandun. Whenever you seek God carefully. And when you seek Him, when you come to know and nagpakita siya sa iyo, i-apply mo kung anong sinasabi niya. Alam niyo, pag hinanap mo ang Panginoon carefully at in-apply mo yung sinasabi niya sa iyong buhay, mayroon mas matinding mangyayari. Sabi ko dito, kumatok ka. Meron po kasi niyang kumatok, ganito lang. Bubuksan ka ba isa lang ang katok mo? Pagkakilala natin, ang katok natin. Kami po ng dati ko, matindi kami kumatok, pero bubaksak ang pinto. Malakas! Bakit? Kailangan ko kumatok na malakas para buksan ka. Siyempre, pag mahina yung katok ng nahihiya. Tapos alis, kumatok ako ilang beses, isa. Hindi ka bubuksan, hindi natin Wala kumatok na nahihiya. Kaya when you are asking God, when you are inviting Jesus in your life, it will turn to seeking God more. And when you come to seek God and know Him, susunod dito kakatokan, Lord, pagpapalang matindi. Amen? Hindi ka kakatok sa pader. May mamamatay. Nabasa, nakakatok ka, iba, may sinabi ka. Hindi ka na nakatok. Sa kakatok, sa pintuan, nabubukas. Kakatok ka sa gate, nabubukas. Hindi ka kakatok sa pader na walang bukasan. Kakatok ka sa Panginoon dahil bubuksan niya ang durungawan sa langit. Even the gates of heaven, He can open to you and pour out His mighty blessings in your life, in your family, in every relationship na meron ka sa mundo ito. Knocking takes a lot of desperation. Pag kumatok tayo, desperate tayo pag bubuksan tayo. Amen? Maraming doorbell na yun. Pwede ka naman ting-tong. Kung ka masira yung doorbell, magagalit yung may-ari ng bahay, ayaw mo tumigil, no? Hanggang sa yung mga bata, di ba, may maglaro ng doorbell, tapos tatak mo sila. May malalaro nila yung doorbell.
Kami po yun ng bata eh. Kasi isang beses nakabag yung may-ari ng bahay sa gate. Pag-doorbell sa doorbell, ikaw na! Diba? Akalain niyo ang Diyos pag kumatok tayo sa Kanya. Because we are really desperate for Him. We are knocking sa pintuan ng Diyos. Lord, iligtas mo yung mga mahal ko sa buhay. And many years you are knocking and you are asking and seeking God and praying. And in that many years, after 10 years, kung sa bahayan mo naligtas. You are knocking, Lord, bigyan mo po ako na mapapangasawa, nakatuwa ko sa buhay, na magtilikod sa'yo. Bakit ang tagal? And in many years, ibinigay ng Panginoon. You're asking God because when you are asking God, you are not asking for personal only. Because you want na ang buhay mo na hinihingi mo sa Panginoon, whatever you ask in the name of Jesus, it will be given to you if you are connected with the Lord. Ano po yung sabi sa John 15:7, I think it's there. If you remain in me and my words remain in you. Sabihin po natin ito. Ask whatever you wish and it will be done for you. Kung mananatili tayo sa Panginoon at ang salita niya ay ina-apply at nananatili sa atin, ano man ang hilingin natin, ibibigay sa atin. You know why? When you are asking, seeking, and knocking God, nababago yung priority mo sa buhay. Kung dati gusto mong yumaman para lahat sa sarili mo, Lord, ngayon gusto mong yumaman para mag-establish ka ng kaharian mo dito sa mundo dito. Nagbabago. Kung dati puro pang sarili lang ang panalangin mo, the more that you invite God in your life, inaayos niya yung puso, yung isip mo, yung desire sa buhay mo, and whenever you are asking the will of God, it will be granted to you. Keep on knocking. Kulitin pa natin ang Panginoon. Huwag tayo mapagod kahit magkalyo-kalyo na yung mga kamay natin sa pagkatok. Ano ang ibig sabihin ng pagkatok na to? Kahit na ang tagal mo nang ipinapanalangin ang kaligtasan ng pamilya mo. Kahit na ang tagal mo nang pinapanalangin ang kaayusan sa relasyon na yan, keep on knocking. Keep on knocking the door of God because He will open it to you. He will open it to you. For everyone who asks, receives. The one who seeks, finds. And to the one who knocks, the door will be open. Basahin na po natin. Verse 8. Ready? For everyone who asks receives, the one who seeks finds, and to the one who knocks, the door will be open. Amen. One more. For Ready? everyone who asks receives, the one who seeks finds, and to the one who knocks, The door will be open. Hallelujah. Lahat tayo pwede tayo humingi. Everyone can ask. Pero tignan niyo yung kasunod dito. Hindi lahat naghahanap. For everyone who asks, receives. But the one, ibig sabihin, yung mga naghihingi, hindi lahat naghahanap sa Diyos. Pero pag hinanap mo ang Diyos, the one who seeks, will find God. And when you found God in your life, keep knocking. Kulitin niyo pa. Keep knocking. Lord, keep knocking. Lord, I want more. Keep knocking. Keep praying. Do not stop. Be persistent in your prayer. Keep knocking. Lord, ayusin mo pa ako. Lord, tinatawag na ako. Lord, I'm losing my faith. Lord, keep knocking. Keep knocking. We can all ask for general blessing. But it's different when you seek God. And those who seek God, they will not stop knocking at the door of heaven because you want more of God in your life. Church, let us pray that God will really move in our prayer. Kailangan pa natin ng konting pagkauhaw, pagkagutom sa Diyos. Tinatamad ka na ba? Wala ka na bang gana? Wala na yung curiosity mo sa Lord. 35 years na ako nasa New Life Church. It's still the same program. It's not a program. It's a relationship with Jesus Christ. It's the same people. It's the same faces na tumatanda. Pero
It depends how you are lucky. It depends on your curiosity. Ano ba yung hinahanap mo sa buhay mo? Lord, paano ba ako yayaman? Lord, paano ba ako magkakaroon ng maraming likes? Lord, paano ba ako magkakaroon ng followers na marami sa Instagram? Ano bang content ang gagawin ko para marami mag-follow sa akin? Paano ba ako magiging famous? But when your curiosity turns out to Lord Jesus Christ, ano gusto mo sabihin? What is your revelation? Anong word mo sa akin? I will trust you. I will follow you. And I will keep on knocking sa iyo dahil alam ko, hindi ka matapos sa buhay ko. Ask and it will be given to you. Promise ng Diyos, kapag humingi ka, bibigyan ka. Pero if you diligently seek God in your life, yung passion mo in your prayer, masusumpukan mo ang Diyos. At pag nasumpukan mo ang Diyos, pag nandito ka sa level that you are really seeking God, alam nyo, nakaka-adik makilala pa ang Diyos at kalooban niya sa buhay ko. Because God is not stopping sa buhay natin. Hindi siya tumitigil na gusto niya i-boost yung revelation niya, yung guidance niya, and yung strength niya, and yung blessing niya, and yung empowerment ng banal na spirito. That is more than enough that we need. Sometimes we ask God, but what we ask, He doesn't want to give it to us kasi magpapahamak ito sa atin. Hindi yan ang para sa'yo, bungi yan. Ibig sabihin, masisira ang buhay mo. Hindi yan ang para sa'yo, mababangkrut ka lang dyan. Hindi yan ang para sa'yo trabaho, masisira ang relasyon mo sa akin. Discernment. Many doesn't have discernment because they're not praying, and they're not seeking, and they're not talking. You need wisdom. Say it with me. Wisdom and discernment. Tignan mo yung katabi mo. Discernment. Tulungan mo siya. It's not about your emotions. It's not only about your intellect. It's not only about the principles na binato sa inyong mundo ito, but it's all about the principles of the Word of God. Be persistent po sa ating pananalangin. Huwag tayong huminto. Dahil alam niyo po, yung pagiging persistent natin, kung gusto natin makilala pa ang Diyos sa atin, it takes faith, it takes your focus, and it takes your follow-through. You need to keep on following God. Don't give up doon sa efforts mo of seeking God because makikita natin yung evidence ng loving Father natin. And we will end in these last verses. Which of you, if your son asks for bread, will give him a stone? Or if he asks for a fish, will give him a snake? If you then, though you are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give good gifts to those who ask Him? Ano ba ibig sabihin dito ni Jesus? Kasi nasabi niya, kapag yung anak mo daw, humingi ng tinapay, bibigyan mo ba ito ng bato? Binigyan ko klaro ng Panginoon dito na gusto niya sabihin na ang Diyos, ano ba yung hingin mo? Gusto niya ibigay more than what you. He wants to give it to you. Amen? Hindi niya bibigyan ng bato, no? Ibibigay niya yung best para sa iyo. Sabi ko sa verse 10, or if he asks for a fish, will give him a snake. There will be times na nanghihingi ka, pero hindi mo alam yung hinihingi mo, ahas yan. Diba? Magpapahamak sa buhay mo. Sisira sa relasyon mo sa kapwa mo. Hindi bibigyan ng Diyos. Lord, tagal ko na magpe-pray, mag-abroad ako. Ayaw ka nga ni Lord mag-abroad kasi masisira ang pamilya mo. No? Kung mag-abroad, kasama mo lahat. Kasama mo pati anak mo. Diba? Hindi yun makalooban, pero pinipilit natin. Kaya, the times we ask for something without knowing ano talaga yung mainam or yung best para sa atin, God is a loving parent to us.
Hindi niya ibibigay sa atin kung ano yung magpapahamak sa buhay natin. Hindi rin niya ibibigay yung prayer mo na gusto mo ipahamak yung iba. Hindi sasagutin ng Diyos yun. Meron ka bang pinag-pray na, Lord, gusto ko sana kulamin pero hindi na ako magpapakulan. Sa'yo mo na lang isusumbong. Diba? Hindi ka naman, hindi ka naman panalangin. No? If you then, though you are evil, tignan nga po namin yung mga magulang dito, evil ka daw. Ano ba ibig sabihin dito ni Jesus? All have fallen short. Lahat po tayo may mga evil inside of us. We all have sinned and come short of the glory of God. If you then, you are evil, kahit na gusto mo maging mabuting ama sa iyong mga anak, at gusto mo ibigay yung best gift to your children, how much more your Father in heaven? Hindi siya nagkasala, hindi siya nagkakamali, ang kaya ibigay yung good gifts sa sino man humihingi sa Kanya. Yung human efforts natin to be good parents, hindi ba i-compare yan sa pagiging mabuting ama ng Diyos sa atin. God is good. Our Father in heaven is good. And God